Sabi nila sa puso ng Sierra Madre, may mga nilalang na matagal nang nagbabantay. Hindi sila nakikita ng mata, hindi nahahawakan ng kamay, ngunit nararamdaman sa hangin, sa lupa, at sa katahimikan ng kagubatan. At sa mga taong marunong magpakumbaba, hindi raw sila nagdadalawang isip na tumulong. Sa paanan ng Sierra Madre nakatira si Lyra, isang payak ngunit matapang na dalagita na lumaki sa isang kubong gawa sa kawayan at pawid. Tuwing umaga, tumatayo siya sa may pintuan para pagmasdan ang hamog na unti-unting bumababa mula sa mga tuktok ng bundok. Parang usok na yumayakap sa buong baryo. Bata pa lang si Lyra, kabisado na niya ang tunog ng kagubatan. Alam niya kung kailan nangangawit ang sanga ng mga puno, kung kailan umiiyak ang ilog dahil mababa ang tubig, at kung kailan masaya ang mga ibon dahil maaliwalas ang langit. Nanay, pakiramdam ko po may nagbabantay sa bundok, wika niya minsan. Umiti ang kanyang ina. Anak, kung marunong kang gumalang sa kalikasan, gagalang din ito sayo. Hindi niya alam na ang simpleng pangungusap na iyon ang mag-ugnay sa kanya sa isang mahiwagang kapalaran. Isang araw, habang nangunguha si Lyra ng halamang gamot sa may sapa, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon. Walang ihip ng hangin. Pati ang tubig ng sapa tila huminto. Napalunok siya. Bihira lang mangyari iyon. Sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang kakaibang liwanag, maliit sa una, ngunit unti-unting lumalaki na parang bituin na bumaba sa lupa. Hindi ito ilaw ng flashlight. Hindi rin ito apoy. Parang liwanag na humihinga. Lumapit si Lyra, kahit mabilis ang tibok ng dibdib niya. Pakiramdam niya, tinatawag siya ng liwanag hindi para takutin, kundi para maghatid ng mensahe. Lyra, di. Napalingon siya. Pero walang tao. Lyra, halika, di. Ang boses ay parang hangin na may dalang pangalan niya. Hindi malakas, hindi rin mahina, pero malinaw. Inandyan po ba ang sino man, tanong niya. At mula sa liwanag, may humubog na anino ng isang matandang lalaki. Maputi ang buhok, mahaba ang balbas, at kumikislap ang balat na parang naroon, ngunit hindi rin naroon. Ako si Amian, anito. Bantay ng bundok. Napaatras si Lyra, nanginginig ang kamay. Bakit ninyo po ako tinatawag? Lumapit ang anino. Hindi nakakatakot, pero nakakapangilabot dahil hindi pangkaraniwan. Dahil may panganib, sabi ng tinig. May mga darating na sisira sa tahanan namin at kailangan ka namin para mapigilan sila. Hindi makapagsalita si Lyra. Paano siya? Isang simpleng bata lang. Pero sa loob niya may parte na gustong makinig. Dinala siya ni Amian sa isang bahagi ng kagubatan na tila nakatago sa ibang tao. Ang mga puno roon ay mas matataas, mas makapal at mas buhay ang kulay. Ipinakita niya ang mga hayop na nagtatakbuhan, mga punong natutumba mula sa kabilang dako, at ilog na unti-unting natutuyo. Kapag nagpatuloy sila mawawala ang tahanan namin. Mawawala ang buhay na binantayan namin ng daan-daang taon. Napatigil si Lyra. Pero bakit ako? Maraming matatanda sa baryo. Maraming mas malakas. Bakit hindi sila? Ngumiti si Amian. Dahil ikaw ang tanging batang marunong makinig. Hindi lang sa tao kundi pati sa bulong ng kalikasan. Nakatahimik si Lyra. At doon niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Sa mga susunod na araw, bumalik si Lyra sa kagubatan. Itinuro ni Amian kung paano pakinggan ang galaw ng hangin, paano maintindihan ang pag-akyat ng usok mula sa lupa, at paano kumalma sa gitna ng takot. Ang bundok, Lyra, hindi nagpapakita ng galit ng basta-basta, paliwanag niya. Pero kapag sinaktan mo ito, lumalaban din ito. Isang gabi, habang nakatingala si Lyra sa buwan, naramdaman niya ang paggalaw ng lupa, hindi lindol, kundi paghinga ng bundok. Parang sinasabing, nandito kami. At doon niya naintindihan. Hindi lang ito tungkol sa kagandahan ng Sierra Madre. Tungkol ito sa buhay. Pagdating ng isang umaga, yumanig ang lupa dahil sa malalaking makina. Dumating ang mga tagaputol. May mga truck. May mga chainsaw. May mga lalaking hindi naniniwala sa mga kwentong tulad ng kay Lyra.
Tabasin ang mga yan, sigaw ng pinuno. Kailangan natin tong lupa. Hindi nag-atubili si Lyra. Tumayo siya sa gitna ng daraanan ng mga makina. Hindi niyo pwedeng sirain ang bundok. Nagtinginan ang mga lalaki. Anak, huwag kang makialam. Delikado to. Pero hindi siya umatras. Nang maramdaman ng kagubatan ang tapang niya, biglang lumakas ang hangin. Umingit ang mga puno. Parang buong gubat ang nagsasabing, tama na. Napatigil ang mga lalaki. Napatras ang iba sa takot. At ang pinuno. Napatitig kay Lyra na tila may nakikitang hindi pangkaraniwan. Pasensya ka na, iha, wika ng pinuno. Hindi namin alam na ganito kalaki ang epekto. Tumalikod sila. Dahan-dahan. At iniwan ang kagubatan sa kapayapaan. Nang mawala sila, lumabas mula sa mga puno si Amian. Mas malinaw, mas maliwanag ang anyo. Magaling, Lyra, sabi niya. Hindi ka gumamit ng galit. Gumamit ka ng puso. Umiti ang bata. Ano po ang susunod? Unti-unting naglaho si Amian sa hangin. Bantayan mo ang bundok. At ituro sa iba ang narinig mo. At mula noon, naging tinig si Lyra ng Sierra Madre. Hindi bilang bayani, kundi bilang batang marunong makinig. Aral. Kapag minahal mo ang kalikasan, mararamdaman ka nito. At ang pag-iingat sa mundo ay hindi lang tungkulin ng matatanda. Minsan, nagsisimula ito sa isang batang handang makinig.